Purihin po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Isang karangalan po na muling magamit sa pangaral ng salita ng Diyos sa morning devotion. Isang malaking pribilehiyo din po na magamit sa pagbahagi ng kanyang salita. Bago po tayo mag-umpisa, yan po natin na tayo ay magpuri at mag-awit sa Panginoon. Hallelujah, praise you Lord Jesus. Hallelujah, we glorify your holy name Lord. Purihin po kaya aming Diyos, kami lumalapit sa inyo, dumudulog, nagpapakumbaba Panginoon. Dalangin namin yung pagsama at pagkilos sa umagang ito Panginoon. Linisin niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. Dalangin ko po Panginoon ang iyong pagkilos at pangunguna sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Panginoon. Hallelujah, praise you Lord Jesus. Praise your holy name Lord. Awit po tayo sa Panginoon, sa Diyos na kalaan. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang ang kanyang kalooban. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang ang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko. Tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang ang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko. Tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko. Tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Ngayon aking naunawaan ang
maglingkod sa Diyos ay hindi kalugihan. Ako'y gagabayan, hindi iwanan. Saan man magtungo, ako'y sasamahan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko. Tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. We glorify your holy name, Lord. Panginoon, isang mapagpalang umaga sa inyo, O Diyos, sa aming Ama. Kami lubusan nagpapasalamat sa inyo na kami dinako niyo naman po, Panginoon, sa panibagong umaga, Panginoon, panibagong pag-asa, panibagong lakas. Salamat po, O Diyos, at patuloy na nararanasan namin yung biyaya at habag sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin sa buong araw na ito, inyong pagkilos, pagsama at pangunguna sa amin, ang pangungusap niyo, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at patuloy naming maranasan, O Diyos. Dalangin ko rin po sa umagang ito, sa aming pong pangangaral ng inyong Banal na Salita, ang inyong pagsama, Panginoon, pagkilos at pangunguna, Panginoon, ang higit namin ninanasa. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na kayong bumawa sa bawat isa sa amin sa pangangaral at sa pakinginig ng inyong banal na salita. O Diyos, dalangin ko na ang tagumpay ay laging sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang morning devotion na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng makikinig, Panginoon, maging bahagi ng gawaing ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin ko rin po ang inyong pagkilos, pangunguna sa akin, O Diyos. Sangkapan niyo po ako ng inyong kapangyarihan. Kayo po ang siyang kumilos, Panginoon, sa umagang ito. Gamitin niyo lamang po ang aking mga labi upang maging daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri namin kayo dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Aral po tayo ng salita ng Diyos. Ang teksto po natin pag-aaralan matatagpuan po sa aklat po ng Ikalawang Kronika. Inulit ko po, ang teksto po natin pag-aaralan ngayon matatagpuan po sa Ikalawang Kronika chapter 7 verse 14. Siguro po ay familiar na po sa inyo ang talatang ito. Basahin ko po sa inyo. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at muli kong pagpapalain ang kanilang lupain. Inuulit ko po sa inyo. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at muli kong pagpapalain ang kanilang lupain. Ito po yung tagpo na si Haring Solomon ang pumalit na bilang hari kay Haring David. At si Haring David po ay may pinangakong templo para sa Panginoon. Pero hindi si Haring David ang nagpatayo, kundi si Haring Solomon. So pinatayo ni Haring Solomon po yung templo na ipinangako ni Haring David sa Panginoon. And then alam natin na naipatayo po ni Haring Solomon yung templo ng Panginoon. So after na may patayo ni Haring Solomon yung templo ng Panginoon, nanalangin po siya sa Diyos, no? Ipinanalangin niya yung kanyang mamamayan. At yung templo ay itinalaga nila sa Diyos, no? Nanalangin si Haring Solomon para sa kapakanan ng kanyang mamamayan.
Atras po tayo ng konti, yung panalangin ni Haring Solomon, matatagpuan po natin sa aklat, sa ikalawang Chronicle pa rin, chapter 6. Isa sa panalangin niya dito, yung paraan ng panalangin niya. Verse 14, ikalawang Chronicle chapter 6 verse 14, sabi ni Haring Solomon, O Panginoon Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad nyo sa langit o sa lupa. Tinutupad nyo ang inyong kasunduan at pinapakita ang inyong pag-ibig sa inyong mga lingkod na sumusunod sa inyo ng buong puso. So si Haring Solomon po, no, alam naman natin na talagang lubusang pinagpala po yung bansang Israel. At pinagpapala yung bansa nila sa tuwing talaga yung kung sumusunod sila. At nagsimula po yung pagpapala na nakamtan ang Israel mula sa pamumuno ni Haring David hanggang kay Haring Solomon. No, nung nagtapat si Haring David, talagang ipinakita ng Panginoon sa kanila yung talagang lubusan na pagpapala, no? Lubusang pinagpala yung bansang Israel. At alam naman natin na hindi naman ito nagmula pa po ang pangako ng Panginoon mula kay Abraham hanggang sa kasalukuyan mula kay Haring Solomon. So, mapapansin natin po yung panalangin ni Haring Solomon ay hindi para sa kanyang sarili. No? Pinanalangin niya yung kapakanan ng kanyang mamamayan. Ganun din po tayo, di ba po? Merong lingkod ng Diyos, merong pastor na nagtalaga ng kanyang buhay. May pastor na nag-alay ng kanyang buhay. May pastor na nagtiyaga sa atin, no? May pastor na lumuhod para sa atin. Nung panahon na ako na bote pa. Nung panahon na bote at alak pa yung hawak ko. Nung panahon na nadinigarilyo pa ako. Nung panahon na nagdodroga pa ako. Nung panahon na abalang-abala pa ako sa ibang bagay. Nung panahon na wala pa akong panahon sa Panginoon. Meron nang nagtalaga ng buhay. Meron nang nagtiyaga sa akin sa pananalangin. Meron nang lumuhod para sa bawat isa sa atin. No, bago tayo dumating sa punto na naglingkod tayo sa Panginoon, bago tayo dumating sa punto na nag-decide tayo na maglingkod sa Panginoon, meron nang nagtiyaga sa atin through prayer. Nawa i-acknowledge din po natin yung mga lingkod ng Diyos na nagtiyaga sa atin, no? Kasi alam niyo po yung nakakalungkot yung tsinaga ng pastor na ipanalangin nung lumago na nag-decide na maglingkod sa Panginoon. Ano yung nakikita niya sa pastor na nagtiyaga sa kanya? Nakikita niya ang kahinaan ng pastor. Nakikita niya yung kapintasan ng pastor. Yun na yung nakikita. No? Nadi-discourage sa pastor. Yung pastor ba natin o yung nagtiyaga sa atin, na-discourage ba sa atin nung tayo'y panahon na mahina pa tayo, nung panahon na matigas pa yung ulo natin? Yung title po natin dito na naman po, 'di ba? Humble your heart. Si Haring Solomon, he prayed for his nation, ay sa kanyang mamamayan. Alam ni Haring Solomon yung ugali ng ng mga Israelita eh. Kaya nga nanalangin siya sa Panginoon, humingi siya ng karunungan. Ano yung unang hiningi niya sa Panginoon? Una yung panalangin sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan upang pamahalaan yung bansa niyo. Kasi alam niya yung ugali ng mga Israelita eh. At hindi niya kaya silang pasunurin. So sa halip na kung anong bagay yung hiningi niya sa Panginoon, ang una niyang hiningi is yung karunungan, Panginoon, upang mapaglingkuran yung bansa, yung bansang Israel. At nakita natin po na grinant ng Panginoon at lubusang
nalugod ang Panginoong Diyos kay Haring Solomon. So, after na ipinalangin ni Haring Solomon yung Israel, inihandog naman nila yung templo. Di ba po? Inihandog naman nila yung templo. And then, alam natin sa paghandog nila sa templo, itinilaga nila yung templo, nalugod yung Diyos sa templo na ipinatayo ni Haring Solomon. Chapter 7, makikita natin dito na bumaba yung presensya ng Panginoon. No? At labis yung kagalakan ng buong Israel nung maranasan nila, nakita nila yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Balik po tayo sa topic. Lockdown na po tayo. 2 Chronicle chapter 7 verse 12, yung naging response ng Panginoon after sa ginawa nilang paghahandog. Verse 12, 2 Chronicle chapter 7 verse 12, sabi dito, at isang gabi nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, narinig ko ang panalangin mo at pinili ko ang templong ito na lugar para pag-alaya ng mga handog. So tinanggap ng Diyos yung templo na pinagawa ni Haring Solomon para sa Panginoon. And then verse 14 sa topic natin, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at muli kong pagpapalain ang kanilang lupain. So, yung title natin, Humble Heart. Ano ba yung katangian ng isang humble heart? Tatlong bagay po ang papansinin natin sa talatang ito. Una, siyempre, pag humble heart, mapagpakumbaba, di ba po? Pinakauna po yun, mapagpakumbaba. Humility. No? Humility. Kapakumbabaan, humbleness, pagpapakumbaba. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 4. Niulit ko po, Proverbs 22 verse 4, the reward of humility and the fear of the Lord is riches, honor, and life. Sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog. Kawikaan, chapter 22, verse 4. Sabi dito, ang paggalang sa Panginoon at kapakumbabaan ay magdudulot sa inyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Sabi naman ni Apostol Pedro sa unang Pedro, chapter 5, verse 6. Chapter 5 verse 6, sabi dito, kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. In English po, therefore, humble yourself under the mighty hand of God so that He may honor or exalt you at the appropriate time. No? Alam naman natin na ang Panginoong Hesus, nung nandito siya sa lupa, kahit nasa kanya yung katangian ng pagiging Diyos, mababasa po natin ito sa Philippians chapter 4, verse 2. Philippians chapter 2, verse 6, hanggang sa sumusunod, no? Ibinaba ng lubusan ng Panginoong Diyos yung kanyang sarili, kahit nasa kanya yung katangian, ano po sabi dito? Kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paganyong alipin at naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan sa cross. Imagine po, from a master to a slave. Nung bumaba dito sa lupa, ang Panginoong Hesus,
Ipinakita niya. He set himself as an example nung pagiging humility po, yung pagiging servant. No, kahit nasa kanya yung katangian na pagiging Diyos, hindi niya ano sabi dito? Hindi niya ito itinuring titulo. Sa halip, lubusan pong binaba. Ganun din po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Ibaba natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. At alam naman natin kung babasahin natin itong chapter 14 after this itong humbleness in our heart, may reward eh. Tuloy po tayo, sabi sa isa pang halimbawa is devoted and hunger in prayer. Pangalawang halimbawa po, devoted and hunger in prayer. Sabi dito, at kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, una, manalangin, dumulog sa akin. Pangalawa, devoted and hunger in prayer. O lubusang paglapit sa Panginoon, no? Sabi sa Jeremiah 29:13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. No? Sabi po ito ng Panginoon sa mga Israelita nung panahon na sila'y bihag sa Babylonia. Bago niya ipinangako yung salitang, for I know the plans I have for you. Sinabi din ng Panginoon, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, yes, tutulungan ko kayo, sabi ng Panginoon. Oo, tutulungan ko kayo. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, laging manalangin. Unang Tesalonica chapter 5 verse 17 and 18. Rugtong na natin yung verse 18. Laging manalangin at magpasalamat tayo sa Diyos. Sahin ko na lang po. Laging manalangin, magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng mga nakay Kristo Jesus. No, lagi tayong manalangin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ino-honor ito ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, nais ng Diyos na lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya. No? Natatandaan ko nga na ituro sa amin ni Sir Paul, nung buhay pa po siya. Paano ba tayo lumalapit sa Panginoon? Paano ba tayo nagkikipag-ugnay sa Panginoon? Tapos mayroon siyang sinabi na tinuro sa amin na lambingin natin yung Panginoon. Para bagang tinuturing mo siyang tunay na magulang o ama. Ako nga, natuto ako na dumulog sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, na tinatawag ko siyang tatay. May pagkataon na tay. Nakikipag-usap ako na para bang conversational bilang ama at anak. Tay. Ganun yung pakikipag-usap ko sa Panginoon. No? Nais ng Diyos na maglambing din tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na maglambing din tayo sa Kanya. Hindi lang tayo lalapit sa Panginoon na pag may pangangailangan, Panginoon ang tawag dun eh. Pag may pangangailangan lang. Nawa sa lahat ng pagkakataon. Yun ang nais ng Diyos atin. Pangatlo po at panghuli, maiksi lang po tayo. Mapapansin natin dito. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at
tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan. Tumalikod. Pangatlo, tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan. Repentance. Alam naman natin na ayaw ng Diyos o hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga namumuhay sa kasalanan. Isaiah chapter 59 verse 2, sabi dito, Isaiah chapter 59 verse 2, sabi dito, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig, sa inyong mga dalangin. No? Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Yung kasalanan yung nag-separate sa atin sa Panginoon. At yung kasalanan yung nagiging hadlang kung bakit hindi na tayo dinidinig ng Panginoon. And God wants us to repent from our sin. Dalawang klase po yung repentance po. Merong repentance na tinatawag na remorse. Ibig sabihin po yung remorse na nagsisi ka dulot ng matinding kalungkutan. At yun po yung nangyayari sa Israel. Yun po yung nangyayari sa Israel. Nagsisisi sila sa Panginoon, pinapakita nila yung pagtinding palungkutan. Sabi dito, sa Lumang Tipan, pinapakita nila yung pagsisisi sa pamamagitan ng pagpunit ng kanilang damit, paglagay ng abo sa ulo, pagsuot ng sako. Yun yung way ng kanilang repentance. Pero ano po yung nagiging impact nun? Hindi talaga sila tumatalikod sa kasalanan. Nagsisisi lang dulot ng kalungkutan. At hindi nalulugod ang Panginoon sa ganoong klaseng pagsisisi. Ang nais ng Panginoon is genuine repentance. Ibig sabihin yung nagsisi ka at tumalikod ka na sa kasalanan. Yung total na pagtalikod na ayaw mo nang balikan yung kasalanan. Ayaw mo nang magkasala. Hindi mo nire-rebuke yung kasalanan. Kasalanan, lumayo ka sa akin. Dapat ikaw mismo yung lumayo sa kasalanan. Nais ng Diyos, no? Na lumayo tayo sa kasalanan. Unang Korinto, chapter 7, verse 9 to 10. Ay, pangalawang Korinto po pala. I'm sorry. Pangalawang Korinto. Ngunit masaya ako ngayon, hindi dahil malungkot kayo, kundi dahil dinala kayo nito sa pagsisisi. At iyan ang nais ng Diyos na mangyari, kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sinulat, sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdala sa atin sa pagsisi at nagdulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. No, dalawang klaseng pagsisisi po ang sinabi ni Apostol Pablo dito. Yung isang pagsisisi ay nagdadala sa atin sa kaligtasan. Pero yung pagsisisi naman ng iba, yung makamundong pagsisisi, nagdudulot ito ng sa atin sa kamatayan, nagtutulak ito sa atin sa kamatayan, naghahatid dito sa atin, nagdadala ito sa atin sa kamatayan. Take note po. Kung may pagkakataon na nagsisi tayo dulot ng kalungkutan, i-check natin yung sarili natin. At bumabalik pa rin tayo sa kasalanan, hindi po nalulugod
yung Panginoon sa atin. We need to be genuinely repent. At sabi dito, after nitong tatlong katangian ng humble heart, sabi dito, yung respond ng Panginoon sa kanila, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasalanan. Unang respond ng Panginoon, diringgin ko sila mula sa langit. Pangalawa, patatawarin ang kanilang kasalanan at muli kong pagpapalain ang kanilang lupain. No? Ano yung sabi sa Proverbs 24 verse 4 kanina? The reward of humility and the fear of the Lord is riches, pagpapala, honor, parangal. Itataas ka ng Panginoon. Hindi lang dito sa lupa tayo itataas ng Panginoon, maging sa langit po. Pagdating natin doon sa langit, meron tayong karangalan na matatanggap na mula sa Panginoon. And life, buhay na walang hanggan. No? Ano yung katangian ng isang humble heart? Una, mapagpakumbaba. Pangalawa, devoted and hunger in prayer. At pangatlo, yung genuine repentance. Genuine repentance. Mga kapatid, kung sa panahon na nagpaglilingkod natin ngayon, kung nararanasan natin yung nararanasan natin yung paghihikahos, check natin yung sarili natin. Alam natin na isa sa pangako ng Diyos yung sa paglilingkod natin yung kasaganaan ng pagpapala. Pero kung naglilingkod tayo sa Panginoon at naghihikahos tayo, check natin yung sarili natin. Baka may mali na tayong nagagawa. Baka nalilihis na tayo ng landas, na iba na yung focus natin. No? Alam naman natin doon sa pangako ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, paulit-ulit na lang itong binabasa. For I know the plans I have for you, plans to prosper. At alam natin na sa lugar sa ipinangako ng Panginoon yun sa kanila nung nasa lugar sila ng mahirap na sitwasyon. Imaginein mo mula sa mahirap na sitwasyon, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, kaya ko kayong pasaganain diyan. Lumapit lang kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Magsisi. Alam naman natin yung naging sitwasyon ng mga Israelita. Nung panahon na sinasamahan sila ng Diyos, talagang paulit-ulit po yung pagbagsak ng Israel. Dahil sa kasalanan. Hindi talaga sila tumalikod sa Panginoon. At nung dumating na sa duloy, sukdulan yung kasalanan na ginagawa ng Israel, ang Panginoong Hesus na mismo ang bumaba. At nagpapasalamat tayo, hindi lang ang Israelita ang kanyang inabot, pati tayo po mga hintil. Pati tayong hindi mga Israel. Naging ganap at lubusan din yung kaligtasan natin. Hallelujah. Mga kapatid, una nating gawin bilang mga lingkod ng Diyos, ibaba natin talaga yung ating sarili sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Magpasakop tayo sa Panginoon. Humbleness is equal to submission. Submit natin yung sarili natin sa Panginoon. Yun lamang po ang mensahe sa atin sa umagang ito. Mensahe ng Diyos sa atin. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Panginoon aming Diyos, maraming salamat po sa inyong masaganang biyaya at tabag sa aming buhay sa bawat umaga na kami, Panginoon, itinatawid niyo, O Diyos. Kayo ang naging kalakasan namin, kayo ang naging pag-asa namin, kayo ang naging source sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon.
O Diyos, tulungan niyo po kami sa aming patuloy na pamumuhay at paglilingkod sa inyo na patuloy na isubmit namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon, at pagkatiwala po namin ang aming buhay sa inyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, inyong pagkilos, inyong pagsama at pangunguna, Panginoon, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili, Panginoon, na maging malinis at kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Kung meron pong nanghihina, meron man pong nagde-discourage sa kanilang paglilingkod, Lord, we pray. Biyayaan niyo po sila ng lakas at pag-asa na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kung meron man po nalilis ng direksyon ng mga lingkod niyo, Panginoon, Lord, bigyan niyo po sila ng direksyon at pag-asa na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat sa amin, Panginoon, sa buong araw na ito, nang magampanan namin ang nais niyo po ipagawa sa amin, Panginoon. Dalangin ko rin po ang mga kapatid ko sa Panginoon na nasa iba yung dagat, Panginoon, iba-iba yung oras nila at panahon. Ngayon may mga nagtatrabaho, may mga nagpapahinga. Patuloy pa nga nawa, Panginoon, na hawakan at ingatan niyo po ang bawat isa. Sumagana po, Panginoon, ang pagpapala niyo at pagkilos sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin at patuloy ng mensahe niyo ay mahayag sa buhay namin at makita po ito sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo. Dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, meron lang po akong konting announcement regarding po sa darating na camp meeting sa lugarin po ng Taiwan, February 9 to February 12. Sama po natin ito sa panalangin, yung camp meeting po sa lugarin po ng Taiwan. Sino man po nais maging bahagi o nais tumulong sa gawain ng Panginoon sa darating na camp meeting, magbigay alam lang po kayo kay Pastora Never, kay Nang Masaredo, mag-PM lang po kayo sa kanya. Yung tulong na ibinibigay nyo, yung tagumpay na makakamtan sa gawain po sa camp meeting po sa Taiwan ay tagumpay din po ng bawat isa. Ipagpalain po ang bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon. Tapos na po ang ating gawain.